Hindi kayo masasaktan doon. Akong bahala. Hindi, David. Sa puntong ito, hindi ko na ipababahala sa'yo ang buhay namin mag-ina. Hindi namin laban yan. Laban mo lang yan. Dahil lang ipinaglalaban mo ang mga pansariling layaw ng iyong katawan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalaga ang paghanda para sa kinabukasan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni David sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano to, David? 500 piso? Sa isang kinsenas, 12,000 ang sahod mo tapos ito lang bibigay mo sa akin? Swerte ka pa rin dahil kung nakakapa ako yan sa bulsa ko kanina, tiyak na kasama rin niyang nalibas sa tongits. Nasiksik yan sa pinakaloob ng bulsa ko, kaya natira. Oh. Para namang namamalimos pa ako sa'yo sa tuwing araw ng sahod mo. Eh kung gusto mo mamaya pagpasok sa trabaho, uutangin ko na yung buong sahod ko sa isang buwan sa financier namin sa pier para lang may panggastos ka hanggang katapusan. At pagkatapos, wala na akong aasahan sa'yo sa katapusan dahil ibabayad mo nga yung susunod na sasahurin mo sa utangin mo. Oy, ganun talaga. Nangutang ka eh. Natural na magbayad ka. Pero ang hindi natural, yung perang dapat na nakalaan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Iba naman yung pinagkakagastusan. Kahit pa sabihin na may regular kang hanap buhay, magugutom pa rin ang pamilya mo. Kapag natapos itong 2 pintong apartment ay pinagagawa natin, mapapakinabangan na natin ang upa ng mga yan. Abay, para ka na rin may trabaho dahil sumasahod ka buwan-buwan. Oo nga, Dado. Pero alam mo ha, ang plano ko, iipunin ko pa rin yung mga pera ng manggagaling sa mga apartment na yan. Bilang paghahanda naman para sa pagkukulayo ng mga anak natin. Mainam na yung may dudukutin tayo para sa pag-aaral ng mga bata. Oo, sinasamantala ko lang ang kalakasan ng sideline ko sa pier. Eh baka kasi isang araw bigla na lang matapos ang kontrata ko sa kumpanya na pinapasukan ko. Mabuti nang masinop natin yung mga perang kinikita ko roon. Tingnan mo nga naman, ano? Ba hindi natin nakalaing mabibili pala natin ang loting ito at mapapatayuan nga ng Tudor apartment. Kasing walang permanente sa buhay. Kaya pinahalagahan kong bawat pisong kinikita ko sa pagiging estibador. Para magkahigpitan man sa trabaho, hindi tayo magiging kaawa-awa, lalo na ang mga bata. David! Hoy! Ikaw pala, Engay. Ano balita? Gano'n na nga. Kapag natuloy ang privatization dito sa pier, isang union lang ang mananatili. At yung mga tao ng union na yon ang makukunin ng mga bagong kontraktor na magkakaroon ng bagong kontrata dito sa Pantalan. Uy, ano sa palagay mo? Malakas ba laban ng union natin? Ang sabihin mo, mukhang pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Kasi nga, malakas ang management ng pier ang leader ng kabilang union. Hindi pa pwede yun. Kung kailangan natin mag-aklas, mag-aklas tayo. Oh, Nika, bakit nagpunta ka dito, anak? Hindi pa ako tapos maglaba, kaya hindi pa ako makakauwi.
Ibibigay ko lang po kasi sa inyo. Ito pong listahan ng mga bibilihin para po sa school project po namin, Nay. Tingin. Ito po. Ba, mahaba-haba rin pala tong listahan nyo ng project, ah. Sa Biyernes na po ang pasahan yan eh. Kaya sana po makabili kayo kaagad. Para matapos ko po yung project na yan bago po yung pasahan. Oo, hayaan mo, anak. Mamayang pag-uwi ko, dala ko na ang lahat ng mga nakalista dito. Talaga po, Nay? Oo, kaya nga umuwi ka na at walang tao sa bahay. Kapag nakatapos ako dito sa mga nilalaban ko, uuwi na rin ako. Opo, Nay, bilhin na rin po kayo ng hapunan natin. Oh, sige, oo. Sige na, uwi na. Sige po, Nay. Bye-bye. Kawawa naman ang anak ko. Nasa elementarya pa lang. Hindi ko na matustusan ng pagkaaral. Pati siya, nadadamay sa maling sistema sa buhay ng kanyang ama. Saka din pala mga utang at loan mo sa fair, no, David? Oo, Ege. Patong-patong na nga eh. Kaya wala na talaga natitira sa sahod ko. Kaltas ang nangyayari. Kulit mo rin kasi. Garahe ka ng garahe ng babae. Dapat. One night stand lang. Kahit ba sa eskwata sa area mo lang inuupa bawat naging babae mo, malaking gastos pa rin yun. Tapos kapag nakakita ng mas mapera sa'yo, iiwanan ka rin. Wala eh. Nabaw na ako ng gusto sa ganitong buhay. Hindi na ako makaahon. Siya nga pala. Baka huli ka na sa balita. Yung kabilang unyo ng napaboran. Kaya talagang pupulutin na tayo sa kangkungan. Ano? Ay, Dado. Maaga ka yata nakauwi. Ay, Pero, bakit parang ka naman binagsakan ng daigdig dyan sa itsura mo? natalong unyo namin sa pagkipaglaban sa management sa Piero Singh. Ha? Kaya malamang, hindi ako kasama sa mga ma-absorb kapag ipinatupad ng privatization sa pantalan. Noong pa man, ikinukwento mo yan, napaghandaan na naman natin yan Kaya wala kang dapat ipag-alala sa magiging buhay natin sa susunod na mga araw. Pinanghihinayangan ko rin kasi yung trabaho. Sana hanggat kaya ko pang magtrabaho, magtatrabaho ko para sa ating mag-anak. Ano pa ba pinangangambahan mo? May 2 pinto tayong paupahang apartment. May mini grocery tayong pinagkakakitaan araw-araw. Mabubuhay na tayo na maayos sa mga naipundar mong yan, Dado. Hindi, David. Hindi ako papayag na isama mo kami ng anak mo sa pag-aklas nyo sa pier. Para sa kinabukasan natin yun, Linda. Laban yun ng bawat pamilya ng mga manggagawang nanganganib matanggal sa trabaho dahil sa privatization. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko ipakikipagsapalaran pati buhay ng anak mo sa binuo niyong pagwewelga. Paano kung magkabarilan doon at tamaan kami ng ligaw na bala? Hindi kayo masasaktan doon. Ako bahala. Hindi! Sa puntong ito, hindi ko na ipababahala sa iyo ang buhay namin mag-ina. Hindi namin laban yan. Sa iyo lang. Dahil ang pinaglalaban mo, mga pansariling layaw ng iyong katawan. Oh, bakit hindi pa kayo nag-iempake ng mga gamit ni Nika?
Inayos ko na yung kwartong tutuluyan natin sa building ng mga manggagawang inilaan sa amin ng union. Hindi kami titira ng anak mo doon sa building na sinasabi mo, David. Ano ka ba naman? Doon libre tayo makakatira. Wala tayong babayaran ng tubig at kuryente. Pagmamayari yun ng union. Para sa aming mga manggagawa yun. Saka wala na nga akong trabaho. Kaya wala na tayong maipambabayad sa upa rito. O ano, kasama ng mga kirida, ng mga kasamahan mong estibador sa pier? Ganon ba yun, David? Wala ka na ba talagang moral? Wala ka na ba talagang pagpapahalaga pati sa mga digdinad namin ng iyong anak? Basta mo na lang kami isasadla kung saan mo maisip? Malay ko ba kung sino sa mga yun ang kirida mo? Masyado ka marunong mag-isip. Tiniis kong lahat mula sa mga bisyong pinagbalig-baligtad mo lang. Alak, babae, sugal. Sa mga araw na hinahanap kita sa pier dahil gutom na kami ng anak mo pero hindi kita makita dahil sa kandungan ka ng mga babae mo at nagpapasasa kayo sa mga perang pinagdadamot mo sa aming mag-ina. Ginawa mo kaming busabos, David. Ginawa mo kaming kaawa-awa ng anak mo. Ang dami ka pang sinasabi. Kung ayaw mo, huwag mo. Bahala ka maghanap ng matitira nyo. Talagang pinagaganda mo ng gusto yung paupaan mo, Dado. Ikaw pa na, David. Kumusta? Eto. Kung ano nakikita mo. Ako, hindi na ako nakisali sa mga pagwewelga pa ng union sa pier. Wala na rin naman kasing mangyayari. Nakakasa ng privatization anumang oras patutupad na yon. Marami nang ang bumitiw sa pakikipaglaban. Sa halip, hinarap na lang nila ang kanilang mga panibagong buhay. Siguro, kano na rin ang gawin mo, David? Alam mo, ngayon ako nagsisisi kung bakit hindi ako nakinig sa mga sinasabi mo sa akin noon. Tama ka. Walang permanente sa mundo. Kaya dapat sinisinop natin bawat perang kinikita natin noon sa trabaho natin. Tulad nga ngayon, na nagkabiglaan sa pagkatalo ng union natin. Kung pera lang ang nawala, kikitain pa natin yun. Pero alam mo kung anong pinakamahalaga sa lahat? Ang pamilya. Dahil kahit anuman ang naging pagkukulang natin, mapapatawad pa rin tayo ng ating pamilya. Nay? Nay! Si tatay po, David! Bakit dito kayo sa bangketa nakatira? Malamig ang semento. Saka mababasa kayo rito kapag umulan ng malakas. Wala naman kaming ibang mapupuntaan ni Nika. Hindi sapat yung kinikita ko sa paglalabada para umupo pa kami ng bahay. Natanggap akong delivery driver sa isang handicraft house. Maluwag ang garaheng tinitirhan ko ron. Isasama ko kay Ron. Mabait ang may-ari kaya pwede kay Ron. Lalo na kapag nalaman niyang natagpuan ko na kayo. Nabanggit ko kasi sa kanya, hinahanap ko kayong mag-ina ko. Hindi ba kami makakasagabal sa iyo ng anak mo, David? Marami akong aral na natutuhan sa buhay, Linda. At hindi ko maitutubid ang aking mga pagkakamali kung hindi ko kayo kasama. Hayaan mong punan ko ang aking mga pagkukulang sa inyo ni Nika. Ang isang hakbang pabalik pagkatapos ng isang maling pagliko ay ang tamang hakbang na maghahantong sa atin sa tamang direksyon sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia.
Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi ko akalaing ganito ang magiging pagtrato mo sa mga nangyari sa atin, William. Akala ko kasi, kung meron man ako masasandalan sa sitwasyon kong ito, ikaw yun. Kaya nga dinidiretsa na kita, Marla. Wala kang maasahan sa akin sa katayuan mo yan. Saka, huling pag-uusap na natin ito, ha? Huwag mo na ulit akong lalapitan dahil mapapahiya ka lang. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba lalabanan ang takot sa pagkabigo upang muling buuin ang mga pangarap? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Marla sa ating dulang sa kanyang panahon. Paligay ko, Ate Feli. Kapag nakatapos na sa kuleyo ngayong taon si Marla mo, pwede mo nang iwan ang pagluluto ng mga kakanin. Abay, pwede ka na mag-sitting pretty pagdating ng araw na yun, aba. Ay, yan talaga ang pinakihintay kong yugto ng buhay ko, Rosa. Pagod na ang katawan lupa ko sa kahahalo ng kalamay. Abay, kapag nakatapos siya, pagkakataon naman niya para buhayin ako. Mabilis lang naman nalilipas ang isang taon. Hindi ka maiinip, may anak ka ng teacher. Ay, pero magre-review pa rin siya para sa licensure exam, Rosa. Kailangan niya ipasa ang pagsusulit na yun. Kayang-kaya yun ni Marla. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa dunong ng dalaga mo. Talagang kailangan niya seryosohin na magiging buhay namin sa hinaharap, Rosa. Abay, gusto ko na makahon sa hirap. Dahil kung isisilang akong muli, hindi ko na naisin pa ang buhay na ganito. Itinaga ko na yan sa bato. Ha? Dre? Ano sabi mo? Nadala mo ba sa... Tama ba yun? Nadala mo sa biglang liko si Mal? 3 beses na nga, Dre. Oh? Ikaw naman. Tragis. Hindi ako makapaniwala. Napakasuplada na babae yun. Oo nga, alam mo minsan, nakasalubong ko kinindatan ko. Umiti. Tapos sinubukan kong sundu-sunduin sa university nila. Oh. Hanggang yayain ko na sa isang motel sa Avenida. Lako. Grabe, Dre. Ang bilis mo talaga sa babae. Tanong, seryosohan na ba yan, ha? Ha? Matinong babae yung kinalaw ko, pre. Ako? Magsiseryoso sa babae? Para namang hindi mo kabisadong kategorya ko, pare. Ha? Kapag natikman ko na, ayoko na. Marla? Ano yan? Bakit ka nagsusuka? Masakit po ang tiyan ko, Nay. Kailan ka huling dinat na ng buwan ng dalaw mo? Sumagot ka, Marla. Kailan, ha? Dalawang ba na po akong dinate, Nay? Nang hiyokot! Sino ang magaling na lalaking ama ng dinadala mong yan? Sino? Si William po, Nay. Si William? Yung haraga na manginginom na laging naka-standby dyan sa kanto? Yung sumasali sa riot? Yung pasimuno ng mga gulo dito sa looban? Opo, Nay. Anong Diyos ko talaga? Napakatanga mong babae! Napakatanga mo! Anong kinabukasan na maibibigay
ibinigay sa'yo ng hayop na lalaking yun! Ano? Tama na, matawagan niyo ako. Naging mahina po ako. Umalis ka sa harapan ko! Nay! Huwag ka nang tatapak sa bahay na ito kahit kailan! Kalilimutan na kitang anak ko! Kalimutan mo na rin ako ang iyong ina! At mula sa araw na ito, sinusumpa kita! Gagapang ka sa hirap! Mamamatay ka sa hirap! Sa kalagayan kong ito, wala ako ibang mapupuntahan kundi ikaw, William. Hindi tayo po pwedeng magsama, Marla. Di sarili ko nga, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Pero dugot laman mo itong dinadala ko. Eh, yan ang isa pang hindi ko masasagot sa'yo. Kahit kailan, hindi ko isusubong sarili ko sa ganyang obligasyon. Hindi ko akalain ganito ang magiging pagtrato mo sa mga nangyari sa atin. Ang akala ko, kung meron man ako masasandalan sa sitwasyon ko ito, ikaw yun! Kaya nga dinidiretso na kita eh. Wala kang maasahan sa akin sa katayuan mong yan. Saka huling pag-uusap na natin ito, ha? Huwag mo na ulit akong lalapitan dahil mapapahiya ka lang. Kung alam lang niya na hindi na para sa akin ang lahat ang pangarap ko, kung hindi para sa kanya na. Pero, trinaydor niya ako, Rosa. Ako, wala akong ibang dasal, kundi hari nawang humupa na sa mga pagitan nyo ni Marla ang nilikang sugat ng mga pangyayari. At magkapatawaran na kayong mag-ina, Ate Feli. Ang sakit. Sakit, Rosa. Buong buhay ko, lahat ng mga pagsisikap ko, inilaan ko lahat para sa kanya. Ang pinakagagawin lang sana niya, yung tapusin ang kanyang pag-aaral. Pero anong ginawa niya? Nagpabuntis lamang siya sa isang bastardo. Pero ang tungkulin pa rin natin kasi bilang mga magulang mahalin at patnubayan pa rin natin ang ating mga anak sa kabila ng pagkaligaw nila ng landas. Hindi ko mapapatawad si Bala, Rosa. Kung ikakatwiran niya para sa pansarili niyang kapakanan ang pinili niya, napaksakim niya. Hindi niya na ako binigyang halaga. Kinalimutan niya, pananagutan niya sa akin bilang kanyang ina. Marla! Marla! Tio Delphine? Bakit ganyan ang ayos mo? Ang dumi-dumi mo. Saka bakit kinakalkal mo mga basura dyan sa basurahan? Nangangalakal po ako, Chong. Tsaka, baka may makita rin po akong pagkain dito sa basurahan. Gutom na po ako eh. Ay, naku, Diyos kong bata ka, oh. Masama sa kalusugan mo at sa pinagbubuntis mo ang ginagawa mong yan. Mabuti pa, halika. Sumama ka na sa akin pa uwi. Naroon ng tsarosa mo sa bahay. Huwag na po, Chong. Salamat na lang po. Tiyak na magagalit po si inay kapag nakita ko nasa poder ninyo. Pati kayo madadamay sa galit niya. Hindi ko iniintindi ang galit ng nanay mo. Ang inaalala namin, ikaw. Abay, hindi kami papayag ng tsarosa mo na magpakalat-kalat ka sa kalsada. Lalo na, nagdadalang tao ka pa. Chong, umiikot yung paningin ko. Ay, nako. Hello. Teka. Hindi ko matutumba. Mala, teka. Kumapit ka sa akin. Namumutla ka. Buti pa, dadalhin kita sa pinakamalapit na ospital. Ngayon din. Pinarurusahan ni Marla ang sarili niya dahil yun ang akala niya makababawas ng galit mo. Doon sa ginawa niyang pagsuway sa iyo, Ate Feli.
Ang mahirap lang, nadadamay ang sanggol sa sinapupunan niya sa ginagawa niyang pagpapahirap sa kanyang sarili. Itinuring ko ng patay ang malang sinasabi mo, Delphine. Nasa isang ospital si Marla, ate. Masyadong mababa ang kanyang presyon. Natuklasang kulang din siya sa mga nutrisyong kailangan ng isang nagdadalang tao. At maaaring makaapekto ang mga yon sa dinadala niyang sanggol. Sinasabi mo bang lahat yan sa akin para makonsensya ako, Delphine? Kung alam mo lang na mas mahirap at masakit ang pinagdadaanan ko dahil sa katraydoran ng babaeng yun. Umasa ako iaahon niya ako sa hirap. Pero heto, naghahalo pa rin ako ng kalamay at habang buhay na maghahalo na lang ako ng kalamay. Marla, kaganda babae ng anak mo, oh. Kakapal ng buhok at kaganda ng kutis. O eto, oh, pagmasdan mo siya, itatabi ko sa iyo. Ang anak ko. Totoo po pala lahat ng mga sinabi niya sa kanya. Rosa. Oo, at tingnan mo, oh. Nakuha niya pati yung mukha mong bilugan. Pati ka mo kulay tsokolate mong mga mata, oh. Napakaganda po ng anak ko. Ang lagay ba niyan eh? Ikaw lang ang may karapatang makakita at makahawak sa apo ko, Rosa. Si Ate Peli, oh. Inay. Kapag lumabas na kayo rito sa ospital ng apo ko, abay magtatampo ako kapag sa bahay pa ng Tia Rosa mo kayo tutuloy. Totoo po ba yung narinig ko, Nay? Oy, bakit? Saan ka ba nakatira? Eh, sino ba ang nanay mo? Nay, maraming salamat po sa pagtanggap niya sa amin na anak ko. Napakaligaya ko po ngayong araw na to sa ipinagkaloob ninyong pagpapatawad. Pero sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon, Inay? Na ipagpapatuloy mo ang pag-aaral mo. Tatapusin mo yung naiwan mo pang 1 taon sa kolehiyo. Opo. Opo, Inay. Gusto ko rin po talagang matapos ang kurso ko. Gusto ko po. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lamang ang sarili mong buhay ang kailangan mong sinupin, kundi pati na rin ang magiging kinabukasan ng iyong anak. Hindi na ako makakasama mong haharap sa mga pagsubok upang labanan ang agos ng buhay, Marla. At ngayong isa ka na ring ina, matutuklasan mo ang iba't ibang kahulugan ng salitang sakripisyo. Walang anumang yaman ang makakatumbas sa magagandang pangarap na hinahangad ng isang ina para sa kanyang minamahal na anak. Mula sa isang mabuting buhay na inaasam-asam, tungo sa isa ring puno ng pangakong bukas sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benamin, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Bardam.
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sa maniwala po kayo at sa hindi. Higit pa sa buhay ko, minahal ko rin si David. Kaya higit din sa kirot na nararamdaman nyo, ang nadarama ko. Nasayang ang buhay ng anak ko nang dahil sa iyo. Marami pa siyang pangarap bilang isang alagad ng batas. Pero nang makilala ka niya, nagulo na rin ang buhay niya. Kaya ikaw ang pumatay kay David. Ikaw, Diana! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Bakit nga ba nananatili tayong nakagapos sa mapapait na alaala ng nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Teresa sa ating dunang sa kanyang panahon. Ikaw? Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Kailangan po namin ng anak ko ng lugar na matitirahan. Naisip ko pong mas magiging ligtas kami rito. Alam mo kung gaano kitang kinamumuhian, Diana. Inay, nagmamakaawa na po ako. Para na lang po sa inyong apo. Apo? Sinong apo ang sinasabi mo? Si Luke. Siya po ang naging bunga ng pagsasama namin ni David. 7 taon na ang nagdaan. Hindi ko na po nagawang makipag-ugnayan sa inyo dahil alam ko kung gaano niyo ako kinapupuotan. Oo. 7 mahahabang taon. Pagkatapos mapatay si David, para kang bulang bigla na lamang naglaho. Walang paliwanag sa pagkamatay ng aking anak. Wala lahat. Luke, anak, magmano ka sa lola mo. Sige na. Mano po, Lola? Kung isang panlilinlang lang ang lahat ng ito, makakaalis na kayo ng anak mo sa harapan ko. Inay, maniwala po kayo. Dugot laman ninyo si Luke. Kaya sana, huwag niyo naman po kaming itaboy na mag-ina. Kayo lamang ang tanging matatakbuhan namin sa sandaling ito. Akalain mo yun? Natakasan ka ni Diana? Yun ang akala niya. Dahil kahit saang sulok man siya ng Pilipinas magtago, ahantingin ko pa rin siya. Hayaan mo na kaya si Diana dyan. Total, marami ka namang alaga rito sa beer house mo. Ang babata pa. Eh, siyempre, ang piliin mo yung pinakaswabe. Maraming contact na foreigner si Diana, Leo. Isa pa, mahusay ang diskarte niya sa pagre-recruit ng mga babae. Buhay na buhay ang negosyo ko dahil sa kanya. Oh, yun lang ba talaga ang dahilan? Ang nakikita ko kasi sa'yo, tinamaan ka ng gusto kay Diana. Kung sa bagay, may asim pa ang babaeng yun. Ano, tama ba ako? Masyado kang malisyoso. Mabuti pa kumuha ka pa ng beer sa freezer para mas malasing tayo. Ang gusto kong malaman ay yung totoong dahilan ng pagkamatay ng anak ko.
At sino ang pumatay sa kanya, Diana? Kasagsagan na po ng nangyaring gulo noon sa beer house nung rumesponde si David. Hindi ko na po alam kung saan-saan ang galing yung mga putok. Nung makita ko siya, duguan ang nakahandusay sa semento. Kung ganun, namatay pa lang anak ko dahil lamang sa pagtatanggol sa isang walang kwentang katulad mo. Sa isang putik na katulad mo. Sa maniwala kayo at sa hindi. Higit pa sa buhay ko, minahal ko rin si David. Kaya higit din sa kirot na nararamdaman niyo ang nadarama ko. Nasayang ang buhay ng anak ko nang dahil sa iyo. Marami pa siyang pangarap bilang isang alagad ng batas. Pero nung makilala ka niya, nagulo na rin ang buhay niya. Kaya ikaw ang pumatay kay David. Ikaw, Diana! Luke? Oh, gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog sa kwarto mo? Di pa po kasi ako naantok. Tita Ani. Teka, umiiyak ka ba? Bakit? Si Lola Teresa po kasi. Lagi po niya kaming pinagtatabuyan ni Mama. Bakit galit na galit po sa amin si Lola, Tita? Hindi naman siguro. Maaring dala na lang ng katandaan niya. Kasi alam mo, marami na rin siyang iniisip. Kaya madaling uminit ang ulo ng lola mo. Sana po, bumait na siya sa amin ni Mama. Kasi wala naman po talaga kaming pupuntahan ni Mama eh. Ay, saka gusto ko na rin po dito. Kasi mabait ka naman po sa akin, Tita Ani. Mabait din ang lola Teresa mo, Luke. Hayaan mo, mapapatunayan mo rin yon sa pagdaan ng mga araw. Sa ngayon, maaring meron lang siyang pinagdadaanan, ha? Ano yun? Ano yung bumagsak galing dito sa mga gamit ni Diana? Ano ba to? Oh, Diyos ko. Baril? Bakit may baril ang babaeng yun? Para saan? At kanino niya gagamitin ang baril na ito? Hoy, Jack! Saan ka pupunta? Alam ko na kung saan matatagpuan si Diana, Leo. Anak na, talagang hindi mo tatantanan si Diana, ha? Mahalagang oras ko. Saan na tayo mag-usap? Teka, sasama ako. Hindi na kailangan. Ang bantayan mo, yung mga babaeng pasaway sa kasa. Sige na, alis na ako. Teka, oy! Yung baril mo na iwan mo sa akin, oh! Jack! Chang, huwag muna kayo magpanik sa baril na nakita ninyo sa mga gamit ni Diana, okay? Paano hindi ako magpapanik? Baril yun. Pero wala na yun ngayon sa pinagtataguan niya. Anong malay naman natin kung sira pala yung baril na yon at hindi naman pala pumuputok? May mga balang nakabalot sa banyo. Nakita ko rin sa mga gamit niya ang pinanggalingan ng baril. Kanino niya balak gamitin yon? Sa akin? Bilang paghihiganti sa paninisi ko sa kanya sa pagkamatay ni David. Yun ang totoong motibo niya kung bakit siya nagbalik dito, Ani.
Jack. Ikaw, Mabuti naman. Kilala mo pa ako, Diana. madaling tandaan ang mukha ng demonyong katulad mo. Marami ka pa satsat eh. Sayaw sa gusto mo, sasama ka sa akin ngayon. Halika, sumakay ka na sa kotse. Bitiwan mo ako, Jack. Diana, Gusto ko na magbagong buhay. Hayaan mo na ako, palayain mo na ako. anong palagay mo sa akin, tanga? Kaya ako nga pinatay si David para maging akin ka. Pagkatapos ngayon, gusto mong palayain kita, ha? Ikaw ang bumaril kay David. Nang rumesponde siya sa gulo sa beer house. Oo, ako nga. At yung gulo sa beer house, ha? Pakana ko lang yun. Binayaran kong isang customer para bastusin ka dahil alam kong sasaklolohan ka ni David. Kung gano'n, para sa'yo pala talagang mga bala ng baril na ito. Teka. Diana, baril yung hawak mo. Alam mo masamang maglaro ng baril. Hindi Ang totoo, uubusin ko ang lahat ng mga bala nito sa ulo mo ngayon, Jack. Diana. Katarungan para sa pagpatay mo kay David. Sandali. Katarungan para sa pambubusamos mo sa magkatao ko! Nay, ngayong nabigyan ko na ng katarungan ang pagkamatay ni David, mapapanatag na rin ang kanyang kaluluwa. Saan man siya naroroon. Pero hindi mo pa rin dapat na inilagay sa mga kamay mo ang batas, Diana. Siguro nga, kailangang mangyari ang lahat ng ito para ganap ng maghilom ang mga sugat na nilikha ng nakaraan sa mga pagitan natin. Diana, patawarin mo sana ako. Hinusgahan kita. Sinukat kong kakayahan mong magmahal ng tapat. Si Luke, siya ang magpupuno sa pangungulila niyo sa pagkawala ni David. Pangako, mamahalin ko mapo ko. Katulad ng naging pagmamahal ko sa kanyang ama. Sa mga sinabi niyo, mapapanatag na rin po ako, Inay. Hindi na ako mag-aalala para sa kinabukasan ng aking anak. Ikaw pa rin ang kanyang ina, Diana. Kailanman, hindi ko matutumbasan ang papel na ginampanan mo sa buhay niya. Lalo pa, nakita kong espesyal na ugnayan niyo sa isa't isa. Hinding-hindi mawawala ang imahe mo bilang isang ina sa iyong anak. Totoong mahirap burahin sa ating isipan ang mga pangit na alaala ng nakaraan. Ngunit hindi natin dapat hayaang tumubo at mag-ugat ang kapaitan sa ating mga puso. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosano Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pues, iwanan mo kami na malaking halaga para magamit namin sa pamumuhay namin. Inay! Oh, bakit nang laki ang mga mata mo? Malaki naman ang pera mo, di ba? Ibigay mo na lamang sa amin lahat yon. Mag-ipon ka na lamang uli.
Yun kung gusto mong pumayag kami na makasal kayo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan sa kagustuhan ng tao na huwag mawala ang kaginhawang kanyang tinatapasa, ay nakagagawa siya ng maling pagpapasya. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Miding sa ating dulang sa kanyang panahon. Fidel, ako, ang daming pasalubong sa atin ng ating anak. Oo nga. Tiyak na bibilib na naman sa atin ang ating mga kaibigan. Sinabi mo pa. Paiinggitan na naman tayo ng mga yun. Si Dexter din po. May pasalubong sa inyo, Nay, Tay. Oo, Aling Miding, Mang Fiel. Ano nga pala yung sasabihin niyo sa amin, Rika? Dexter? Kasi po, Inay, gusto na po sana naming pakasal ni Dexter. Ano? Mambihira. Kaya pala marami kayong pasalubong. Dahil may gusto kayong hingin. Sana po huwag kayong magalit, Mang Fidel. Nasa tamang edad na naman po kami ni Rica at may ipon na rin. Siya nga po, Itay. Inay, 4 na taon na rin po kami magnobyo ni Dexter. Ay, hindi maaari! Oho? Inay naman! Bakit naman po? Ayaw namin. Yun lang. Kaya walang kasalang magaganap. Kaya naman pala ayaw mo pang umuwi sa inyo, Rica. Pasensya na po, Chong Tony. Masama lang po talaga ang loob ko kina Inay. Hindi ko akalaing tututol pa sila sa balak namin pagpapakasal ni Dexter. Napagtapos ko na naman po ng pag-aaral ng 2 kong kapatid. Talagang nakapagtataka nga. Sinabi ba nila sa inyo kung bakit ayaw nila? Hindi po. Basta ayaw lang daw po nila. Hindi naman po pwede yung ganun, hindi ba, Chong? Dahil lahat naman ng bagay may dahilan. Tama ka, pamangkin. Mo, kakausapin ko mga magulang mo. Aalamin ko kung bakit ayaw nilang magpakasal kayo ni Dexter. Ang ginawa nyo. Dahil kapag nag-asawa na si Rica, tiyak na mababawasan na ang sustento niya sa inyo. Baka nga hindi na kami mabigyan, Ursula. Dahil baka patigilin na siya sa pagtatrabaho na magiging asawa niya. Paano na kami ni Fidel? Kaya nga kahit nabigla kami ni Miding sa pagsasabi nila sa amin, agad namin sinabing ayaw namin pakasal sila. Ay, mabuti na lang sana kung mayaman talaga yung mapapangasawa ni Rica. Pagkatapos, bibigyan kayo ng parang dote. Tulad nung ibibigay sa akin ng mamanugangin ko. Ibig mo sabihin, mag-aasawa ng bunso mo? Oo! Ipakakasal ko siya sa mayamang kong kaibigan. Ayun lang nga, matanda sa kanya. Pero ayos lang yun. Ang mahalaga, masalapi ang mapapangasawa niya. Maiwan man ako ng anak ko, abay, hindi ako magmumukhang kawawa. Sayang. Wala kaming alam ni Fidel na pwedeng-pwede kay Rica. Hindi bale, Miding. Basta, wag na lang natin siyang payagang mag-asawa. Kuya Tony, napasyal ka. Oo. Mangyari kasi, gusto ko kayong makausap na mag-asawa. Tungkol saan, Kuya? Kaya lang parang paalis yata kayo. Maglilibang lang ng konti, Kuya. Magmamadyong kami kina Ursula. Oo. Nagsusugal na pala kayo ngayon. Libangan lang namin nitong kapatid mo, Kuya. Ano nga ba sadya mo? Kasi may nalaman ako.
tinututulan niyo raw ang planong pagpapakasal ni Rica at Dexter. Bakit ba? Nagsumbong ba sa'yo ang babaeng yan? No, hindi naman. Kinumusta ko sila ng nobyo niya. Kaya nalaman ko lahat. Bakit nga ba kayo tumututol? Kuya, paano na kami pag nag-asawa si Rica? Ha? Sino na ang bubuhay sa amin? Nariyan pa naman ang dalawa niyong anak ni Fidel Meding. Hindi kami makakayang buhayin ng mga yung kuya. Dahil nagsisimula pa lang silang mag-ipon. Kaya si Rica, ang ibig niyong itali sa pag-aaruga sa inyo, ganun ba? Juan, hindi Inaalagaan naman namin siya eh. Kaya tama lang, naibalik niya sa amin ang mga ginawa namin sa kanya. At kailan naman naging batas na bayaran ng anak ang utang na loob niya sa magulang? Kuya naman! Ginagawa niyo. Sinasaktan ninyo ang damdamin ni Rica. May mag-isip sana kayo mabuti para hindi na humantong sa mas malalim na alitan ang pangyayaring ito. Pasensya ka na, Dexter. Hanggang dito na lang tayo sa park, maaaring magkasama. Huwag kang malungkot. Buti nga kahit papano, nakikita pa rin tayo eh. At saka pansamantala lang naman ito. Kapag naayos ng problema natin, matutuloy na rin ang kasal natin. Paano kaya mangyayari yun? Hindi naman akong binsi ni Chong, sina Inay at Itay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Naniniwala ako na liliwanagin din ang isipan ng mga magulang mo. Saan ka galing, Rica? Po, Nakipagkita ka kay Dexter. Nay, alam niyo naman yung nobyo ko siya, matagal na. Ay, di ba sinabi ko na naman sa'yo? Ayaw naming makasal kayo. Nay, huwag naman kayong ganyan. Hindi ko naman kayo pababayaan kahit makasal na kami. Madaling sabihin yan, pero lalong madaling kalimutan. Ano pa bang dapat kong gawin para maniwala kayo? Talagang gusto mong makasal ka sa lalaking yon. Mahal ko siya, Nay. Pues, iwanan mo kami na malaking halaga para magamit namin sa pamumuhay namin. Inay! Ha, bakit ang laki ang mga mata mo? Ha? Malaki naman ang pera mo, di ba? Ibigay mo na lamang sa amin lahat yon. Mag-ipon ka na lamang uli. Iyon, kung gusto mong pumayag kami na makasal kayo. Ano ba iniisip mong, Fidel? Yung sinabi mo sa anak natin kanina, iniisip ko lang. Tama ba yun? O bakit? Wala namang masama doon Dapat lang na kung gusto niya makasal sila, iwanan niya tayo ng salaping magagamit natin sa pamumuhay natin. Ibigay niya sa atin ang ipon niya. Hindi kaya parang nagiging mukhang pera na tayo? Mula naman na magkatrabaho si Rica, hindi niya tayo pinabayaan kahit minsan. Dahil wala pa siyang asawa. Pero iba na, pag may pamilya na siya. Kaya dapat lang na maniguro tayo, Fidel. Ay, teka, sandali. May tumatawag sa cellphone ko. Si Ursula pala. Oh, Ursula, hello? Ha? Ano nangyari? Bakit umiiyak ka? Ano? Puntahan ka namin sa punerarya? Meding,
Fidel! Ursula, ano ba nangyari? Sino ba namatay at narito ka? Oo nga, sobra kaming nagulat. Ang anak kong bunso, Fidel! Patay na siya! Oh, Diyos ko! Bakit? Di ba ikakasal siya sa mayaman, sabi mo? Oo nga, yun ang plano ko. Para nga hindi na nga ako maghirap. Hindi pumayag yung anak ko. Sa halip, sumama siya magtanan doon sa kanyang nobyo. At sa kagustuhan nilang makalayo sa akin. Na-aksidente yung sinasakyan nilang boss. Kasalanan ko. Kaya namatay ang aking anak. Kasalanan ko. Fidel, hindi ako makatulog. Hindi mo wala sa isip ko ang nangyari kanina sa burol ng anak ni Ursula. Ang totoo, yun din ang nararamdaman ko. Ngayon ako napokonsensya sa pagmalabis natin sa ating panganay. Oo nga. Naging mabuting anak naman siya. Pinag-aral ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagtatrabaho niya sa ibang bansa. At pati buhay natin, pinaginawa niya. Naging buhay mayaman nga tayo. Pero sa kabila nun, hindi tayo nasyahan. Ginusto pa natin siya pagbayarin sa pagpapalak natin sa kanya. Anong klase ba tayo magulang, Fidel? Meding, hindi pa huli ang lahat. Bumawi tayo sa ating anak. Huwag natin tahakin ang landas na tinahak ni Ursula. Para huwag tuluyang mawala sa atin ang ating si Rica. Miding, ayos na ba ang mesa? Baka dumating na sila. Ay, ayos na, Fidel. Kumpleto na itong mga binili nating pagkain. Tiyak na magugulat sila pag nakita ang mga ito. Oo nga. Nay! Uy! Tay! Narito na po kami! Ay, tumuloy na kayo rito sa kusina, Rica. Halika kayo, halika kayo. Magandang gabi po, Mang Fidel. Aling Miding. Gandang gabi naman. Magandang gabi naman, Dexter. Bakit po ba? Marami pagkain sa lamesa. Inihanda namin yan ng tatay mo para mapagsaluhan natin ngayong hapunan. Ho? Bakit po? Ano meron? Ipagdiriwang natin ang nalalapit ninyong pagpapakasal. Oo, talaga ho. Payag na kayo. Oo, Dexter. Payag na kami. Basta pangako mo, ha? Na hindi mo paluluhain ang aming anak. Inay! Opo, Aling Miding. Pagkamamahalin ko po si Rica. At tutulungan ko rin siya sa pag-aaruga sa inyo. Salamat at naisip mo pa rin kami. Kahit na nga, nasaktan namin ang kalooban nyo ng aming anak. Patawarin niyo sana kami. Dahil sa pag-iisip namin sa aming sarili, nasaktan namin kayo. Inay! Ay, Nay, napakasaya ko po. Sa wakas, makakasal na kami ni Dexter. At makakasama ko pa po kayo sa dakilang araw na yon sa buhay ko. Kung matututo lamang ang tao na makontento sa mga biyayang natatamo, higit na kaligayahan ang kanyang kakamtin sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Phil Cruz at Bobby Cruz.
Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.